Okay guys, good day sa lahat. So, today i-demo ko yung bills payment ng OneKiosk. So, ito yung bagong feature natin sa OneKiosk. So, naka-beta version siya pero i-demo ko kung paano siya nag-work. So, ito, meron akong bill dito ng kapatid ko. So, bagay dito sa province namin, Camarines Sur, may dito, electric cooperative. So, try natin bayaran to using our bills payment feature ng OneKiosk. So dito, syempre sa menu, meron tayong bills payment. So once ma-activate nyo yung license nyo with bills payment, gagabas na siya dito. And then, i-activate nyo siya sa admin. Then, pwede kayong mag-configure din ng mga rates sa admin para ma-configure nyo yung profit nyo doon. Kung ano yung patong nyo, mga ganon. And then, yung information sa bigger, nandoon din sa admin. Doon nyo din siya pwedeng i-configure. And then, ayun, proceed tayo sa actual user experience niya. So, dito, may bills payment. So, pipiliin lang natin to. And then, pipili tayo ng category. So, pwede silang magpili dito ng category. Like, for example, electric bill dito. Or, pwede rin silang mag-click ng search. So, sa atin, click tayo ng search. Then, i-search natin siya. Yung keyword niya. So, ito is Casoreco. Yung common na tawag dito sa namin sa area. So pag dinan mo yan, lalabas yung mga related na keywords related to that bigger. So ito is sa akin, since Casoreco 1, ito yung pipiliin ko. So may service charge siya na 10 pesos. And then hihingi siya ng account number. So sa nyo, tingnan nyo na lang sa resibo nyo yung account number nyo dyan. Nandyan din dapat yan. So, ako ito, type ko na 16. Oops, sorry. 1626. Yan, so then, i-click ko yung done. Then, account name naman. So, dapat parang pareho siya sa sa resibo nyo para match yung posting niyan. So, yan. Kopyahin nyo na lang kung ano yung nasa resibo nyo. Oops, sobra. Sorry. And then, yung bill amount. So, ito, importante din to. Dapat, kung ano yung nasa amount due nyo or payable nyo, yun dapat yung bayaran nyo. So, sa case ko, ang due is 1,294.43. So, try natin na mali yung ilagay nyo. Like, for example, naglagay lang tayo ng 0.99. So, try natin. So, dapat mag-error yung system. Yan. So, yan. Magkoconnect yan sa server and then titingnan niya kung tama ba yung pagka-upload ng billing statement ng niya. So, yan. Makikita nyo, may error naman siya. Yan. Medyo matagal lang siya. Yan, try natin. Yan. Bill amount, dapat daw 0.43. So, kasi yun yung nandito sa resibo. So, dapat be mindful na dapat sakto siya. Or kung ano man yung sinasabi na error doon. Yan. And then, yun. Ito yung service charge. Kita nyo may butal siya na 0.57. Siya yung butal dito sa bill amount. So, ginagawa na natin siyang profit in a way. So, pwede nyo na siyang maging additional profit sa service charge. And then, at the same time, may 10 pesos na service charge. Meron na din kayong commission yan. So, depende sa bigger, makikita nyo yung commission amount nyo doon sa kiosk admin console natin. So, nandun yung bigger's information. Then, next natin. So, ito rin pala, bago ako mag-next, meron din ditong note. Makita nyo, accept current bill amount only. The transaction is posted in real time. So, ang ibang bigger, may policy sila na next day or may cut-off time. So, yes ko to kasi mag-exit to. So, yan, may cut-off time. Then, voiding is not allowed din. Yan. So, yan, basta meron siyang ganyan na remarks or policy na dapat sundin ng users nyo. So, click ko na yung next. Bayaran na natin. So, ito kasi sa amin is real-time
to. So, depende talaga sa bigger yung policy. Yan. Okay. So, cash tayo. Bayaran natin cash. Yan. So, meron na akong saktong amount dito. So, yan. Okay, 1,000. Then, another 100. Then, 5 pesos for the gas na huhulog natin. So, yun. Yan. Yan. So, processing siya ngayon. Tingnan natin kung mag-success. Yan. So, yun. Nandito na yung information kung ano yung ano. Then, pwede nyo rin siyang i-print yung resibo kung gusto nyo. So, may print button dito. So, optional na yung printing, hindi siya parate. So, pwede rin i-screenshot to ng client nyo kung wala kayong printer. Then, sa atin, i-print na lang natin yung receipt. Yan. Nag-print pa ngayon. Antayin natin. Yan. So ito, medyo malabo na kasi yung papel ko kasi luma na, pero ito siya. So nandito rin yung dealer reference number. So pwede nyo rin siyang, pwede rin siya yung reference number na ng provider natin na pwede nyo sabihin sa bigger or sa ano nyo, sa bigger nyo mismo kung sasabihin na nga na hindi pa kayo nagbayad pero nandito na yung reference number. So pwede nyo siyang gawin ganon. Yan yun, automatic na nag-done. So yun, ganun lang nag-work yung system. So bagay real time yung postings ng ano ng payment. So tingnan natin sa website kung kaya. Teka, open ko lang yung site. Naka-open na ba yung site dito? Kasoreco. Nasa desktop ba? Kasoreco. Okay, i-inquire natin yung bill. Tanggalin natin para sure tayong mabayaran. Inquire bill now. So, dito sa amin kasi meron inquiry ng bill. Ewan ko lang sa ibang bigger. Pero try natin to kung nabayaran na talaga or kung nag-post siya real time. 1626 00267. Yan. Then yung account number. Yan, dapat sakto talaga. Tingnan natin. Yan, verified daw. Then yan. Wala pa siyang February. Pero dito yan, already paid. Yan, di ba? O yan o. So kung yung reference number na kanina, saan na ba yung resibo natin? Oh, ito pala. So ito yung reference number natin kung nakikita nyo. Medyo malabo, sorry. Yan, 5BE. So ito din yun. So depende sa ano nyo, sa bigger nyo ah. Sa amin kasi dito, real time yung posting talaga. So yan. So yan yung ano proof na nababayaran yung bigger nyo using our kiosk machine. So yun, sa mga gusto mag-avail, probably magiging available siya mid of March. I-release na namin siya and then pwede na kayong magbili ng add-ons sa ano sa license console natin or sa retailer console to add the ano bigger bills payment feature natin. Ayun, yun lang. Salamat. Thank you. Have a good day.